Hello mga kantrip, good evening po. Katatapos lang ng ulan, so wala pa ako mai-share sa inyo about sa ating renewal ng business permit dahil hindi pa ako nakakapag-renew. Dahil simula nung Lunes ay araw-araw umuulan sa amin hanggang ngayon. Halos kalahating araw umulan, kahapon halos maghapon. Hanggang ngayon katitila-tila lang, kaya ngayon na ako magre-record ng ating video. Sa mga kantrip, kung bago ka lang sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, ang pinag-uusapan po natin dito ay about po sa motorcycle and repair shop and services at motor parts business and accessories. At mga ilang related po na mga topics. So mga ka-antrep, maganda yung katanungan na isa nating ka-antrep din na kung may masira daw po ba ang mekaniko din ang magbabayad or sa mekaniko naka-charge. So the answer is mga ka-antrip is yes. Sa amin mga ka-antrip, hindi ko sure sa iba pero sigurado akong ganun din. Halimbawa may pinapagawa, nasira ng mekaniko yung piyesang ikakabit, halimbawa madalas mga ka-antrip ay CDI. So halimbawa nagto-troubleshoot ang mekaniko, tapos biglang pumutok ang CDI, madalas yan. Halimbawa medyo tinatamad na mag-troubleshoot talaga. Tapos diretsahan na lang, hindi inalam na yung mga proseso na halimbawa ay grounded lang pala or may grounded pala, or halimbawa yung fuse o kaya ay basta't yung madalas talaga dyan ang CDI. Pag pumutok ang CDI ay matik po naka-charge yan sa mekaniko. Kapag may pyesa or may parte ng motor na sa kalagitnaan or sa proseso ng pag-aayos niya ay masisira niya, matik po yun at natural po yun na papalitan niya or charge sa kanya. Pero sa amin as konsiderasyon, hindi ko pinapa-full yung amount nung halimbawa CDI. Let's say for example lang 500. So hindi ko pinupull yung 500 na charge sa kanya. Minsan naghahati kami, minsan hinahatian namin, or minsan dinidiscountan ko, kumbaga. Konsiderasyon lang po yun. Pero nasa sa inyo po yun para din magtanda at talagang mag-ingat, ay pwede ring i-pull ninyo para alam nila na ay malaki ang charge nito. Kaya dapat ingatan. Meron kasing minsan bara-bara, madalian. Minsan naman yung natatamad ng matamad ng magbusisi. So, yun yung madalas talaga, CDI talaga yan at regulator. So, kailan lang, dahil may Motor Star Explorer na ginagawa dito, so, okay na sana siya, okay na sana yung ginagawa. Ang problema lang, nung susubukan na itatry, yung battery, nagkabaliktaran ng pagkaklamp, sa dinami-dami rin ng pagkakataon at sa ilang araw nang tinatry yun, kung kailan pa final na pinapaandar na lang for final, nagkamali pa nung pag-clamp ng battery doon sa series para pa andarin yung motor. Pumutok sa regulator. Yung regulator mga ka-antrip is original siya na pang Motor Star Explorer 200, 250. So medyo mahal siya. So ang ginawa ko, syempre charge yun sa kanya, ay diniscountan ko ng worth 200. So yung kumbaga nandoon na tayo sa hindi sinasadya, hindi hindi sinasadya or hindi na may intensyon, pero kumbaga may pagkukulang sa pag-check. So natural lang na naka-charge yun sa kanila. Or halimbawa mga ka-antrip, nabasag nila yung mga covers. Kaya nga medyo mahal ang presyo ng labor ng mga magbabaklas cover, kasi pag na basag yung cover na yan, automatic charge yan sa kanila mga ka-antrip. So, ganun lang siya mga ka-antrip. Ngayon, kung gusto nyo yung i-konsiderasyon, pwede yung discountan, or gusto nyo ring parang magtanda talaga, ay full charge nyo sa kanila. Hindi pwede na sa atin yun ma-charge kasi nasa yun kumbaga under their work, kumbaga nasa proseso ng pagtatrabaho nila, labas tayo doon. So, doon sa mga halimbawa, tulad yan, nakaraan lang mga ka-antrip, halimbawa, nasira yung tensioner ng isang camshaft ng customer ng KLX kasi nabali yung bolt. So sabihin na natin na hindi sinasadya kasi mali yung ikot, pakaliwa pala yan yung mga camshaft bolt ng mga KLX. So yun, didiskartehan ng mekaniko, or kung halimbawang may camshaft na available, papalitan, charge yun sa kanya. So as owner, kung magkukonsidera lang ako,
babawasan ko naman yung presyo. Usually, gano'n naman ang ginagawa ko. Pero depende po yun sa inyo mga ka-antrip. Nasa sa inyo po yun. Minsan, kung malaki yung halaga ng pyesa, pero kung maliit lang, hindi na ako nag-discount o hindi na ako nagbabawas o hindi na ako nakikihati doon sa presyo ng pyesa na nasira or kailangan niyang palitan. Same thing mga ka-antrip with the back jobs. May mga nagtatanong din, hindi ko nagawa ng video. Yung back job mga ka-antrip, usually, wala na talaga yung labor. Basta same ang problem na pinadahilan na kung bakit bumalik ang customer. Yan yung tinatawag na back job. Halimbawa, pinagawa ng piston ring or nagpapalit ng piston kit, nagpapalit ng block, tapos after kinabukasan, mausok pa rin, may problema. So, titingnan ulit ng mekaniko, wala nang charge yun. Pero kung ang magiging dahilan mga ka-antrep ng problema ulit ay hindi doon sa ginawa, hindi yun back job. Sorry mga ka-antrep, may ubo ako, kaya nagpo-pause ako para umubo. Halimbawa, kahapon, or ang pinagawa niya ay nagpapalit ng block dahil mausok. Tapos kinabukasan, ay halimbawa, iba na naman yung sakit, naging naging palyado or something na nawala ng kuryente. So, wala namang kinalaman yun doon kasi kung hindi naman yun ang ginawa, hindi yun ang ginalaw, magbabayad siya kasi bumalik lang siya for another sakit yun, for another consultation kumbaga. Pero kung mausok pa rin, tapos medyo may ingay doon sa ginawa, titingnan yun o ulitin, aayusin, walang yun, wala nang bayad labor yun. Nakadepende na lang sa customer kung abutan niya yung ano ba tawag dito? Yung mekaniko para doon sa pag-back job niya. Kung wala, okay lang naman. Halimbawa, yung mga nag-overhaul, after overhaul, kinabukasan, sunod na araw, medyo may nag-iingay-ingay. Yun pala, may problema doon yung ginawa. May kumalang or hindi na hindi na palitan yung something na yun na dapat ay palitan. So, back job yun. Pero kung may dadagdag na pyesa na ikakabit, halimbawa, ang cost ng pag-ingay niya or something na yung hindi yun napalitan doon, ay babayaran niya syempre ang pyesa. Pero yung labor ay parang back job na lang yun siya. So, pero kalimitan sa mga customer kapag mga matrabaho na klase ng back job ay nag-aabot sila ng pang merienda na lang. Pero kapag yung mga maliliit lang naman na back job, halimbawa, nagpakabit ng mga ilaw, ganon, tapos umalis, maya-maya, bumalik kasi nagloko yung signal light or nagloko naman yung yung busina or something like that. Ayos sila yan ng mekaniko, wala nang bayad yun mga ka-antrep. At kahit hindi na rin mag-abot nun yung yung nagpagawa kasi kumbaga maliit lang naman na adjustment or nilagyan lang ng fuse pala, wala palang fuse kaya nagloko yung kanyang signal light o yung kanyang flash relay or yung kanyang relay, mga something like that mga ka-antrep. So yun lang mga ka-antrep, kaya lagi kong pinapaalalahanan ang mga mekaniko, halimbawa CDI tapos mamahalin, i-check nyo muna ha, check yung mga fuse, check yung grounds kasi baka mamaya grounded tapos baka pumutok ang CDI, ang regulator. Yan lang naman yung madalas yan yung pinaka problema sa pag-troubleshoot at na-charge sa mga mekaniko. Paki-comment po kung nararanasan nyo ito or kung mag-agree kayo na madalas na i-charge sa mga mekaniko kapag gumagawa sila o nagtatrabaho ay CDI at regulator. So, yun lang mga ka-antrep. Thank you very much sa iyong katanungan at see you on my next video. Sana nagustuhan nyo ang video natin na na-share ko sa inyo ngayong gabi. Bye-bye! Next time ulit, please subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe at paki-like po ng video. Bye-bye!